Sa harapan ng husgado, umiiyak ang isang babae, si Maritina Cortez, at ang sinasabi niya habang umiiyak at nagsasalita ay ginahasa raw siya. Ginahasa raw siya ng kanyang sariling pinsan ng paulit-ulit. Pero sa depensa naman ng inirereklamo, sabi nila ginusto raw ni Tina ang pakikipagtalik nito sa pinsan niyang si Epipanyo. At dito na nga nagsimula ang kwento tungkol sa kaso sa buhay ni Tina Cortez. Taong 1997 pa ang kasong ito sa parting Tarlac, ang lugar ng pangyayari. Ayon sa kwento, 16 si Tina noong nagsimulang maranasan niya ang pangmomolestya sa kanya ng kanyang pinsang lalaki. Ganito kasi, nakatira si Tina sa isang compound ng kanilang buong pamilya. Bali sa compound na iyon ay may 4 na bahay, 2 sa harapan, at sa likod ng isang bahay ay may 2 magkasunod, at ang pinakalikod ay bahay nila Tina. Gawa lamang sa tinidtid na kawayan ang dingding ng bahay nila Tina, at may 2 silid din na maliliit na kwarto. Sa mga magulang nila ang isa at kwarto nila Tina ang isa. Kasama niya dito ang 2 kapatid niyang lalaki na noon ay mga bata pa. Nasa pagitan ng 6 hanggang 10 taon ang edad nila, kaya panganay si Tina. At ang sarahan ng kanilang kwarto ay wala, kurtina lang na nakasabit sa alambre, yung tipikal na bahay probinsya noon. Isang maglulupa o magsasaka ang ama at ina ni Tina, at kahit babae noon si Tina at siya nga ang panganay, ay tumutulong din ito sa gawaing bukid. Pero habang lumalaki siya, ay unti-unti na ring umuusbong ang kagandahan niya. Bagay na napapansin naman noon ni Epeng na pinsan niyang buo, anak ng kapatid ng tatay niya. Pero babae ang kapatid na iyon ng tatay niya, kaya iba na ang apelyido ni Epeng. Ngunit first cousin pa rin sila ni Tina. Itong si Epipanyo Dalusag ay matanda na ng malayo kay Tina, dahil noong 16 years old na si Tina ay nasa line of 3 na si Epipanyo o Epeng nga sa palayaw nito. Sa edad na iyon ni Epeng ay wala pa siyang asawa, pero madalas naman itong narereklamo sa barangay dahil daw sa paninilip sa mga kababaihan sa baryo nila. Kaya dito pa lang mga kaibigan ay malalaman na natin kung anong libog sa katawan ang mayroon itong si Epeng. Ang trabaho naman ni Epeng ay nagmamaniho ng traktora o nag-aararo sa bukid gamit ang traktora. Operator siya mismo ng kapitan sa baryo, at kapag anihan na ay tripulante naman siya. Masipag naman ito sa kanila. Ang kaso nga lang lahat naman ng sinisweldo niya ay pinangiinom lang niya ng alak. Minsan ay nagbibigay siya ng pera sa mga magulang niya, pero kadalasan ay hindi. At sa mga barkada naman niyang manginginom, pag nalalasing na sila madalas ay bida-bida ito tungkol sa mga babae, na kesyo may mga naging nobya daw siya. Oo pre, yung taga Gomez Chicks ko yon, nakuha ko nga ang pagkababae noon eh. Ganoon ang kadalasang lumalabas sa bunganga ni Epeng pag nalalasing. Tapos dinidetalye pa niya kung paano niya daw hinihimas ang babae sa maseselang parte ng katawan nito. Pero madalas ay tinatawanan lang siya sa likod-likod niya kasi nga wala naman siyang ebidensya sa mga sinasabi niya. Dahil kung totoo ang kwinikwento niya tungkol sa galing niyang dumiskarte sa babae, di sana may asawa na siya sa edad niyang iyon. Hanggang sa dumating ang araw na biglang nagkwento ang nakababatang kapatid ni Tina sa mismong mga magulang nila. Naitay, bakit ganun? Pag wala kayo dito sa bahay, laging nandito si Kuya Epeng, tapos hinahawakan niya sa hita si ate. Ano? Ano ka mo? Biglang puyos ng ina ni Tina noon sa galit sa narinig niya. At dito na nga, nagsimulang sumingaw ang lahat ng ginagawa ni Epeng sa pinsan nitong si Tina. Ayon sa salaysay ni Jobert, pangalan ng sumunod kay Tina at ni Tina, unang naganap ito noong 16 pa lamang siya. Isang araw, maagang umalis ang mga magulang ni Tina papuntang bukid. 3:00 pa lang kasi ng madaling araw ay umaalis na ang mga ito. Habang wala sila, biglang nagising ang nakababatang kapatid ni Tina, pero nakasikat na noon ang araw. Gising na kayo, may dala akong pandesal, magkape tayo. Wika ni Epeng habang yinuyog-yog si Tina na ginigising niya ito. Nagising naman daw sina Tina at ang mga kapatid nito
Ang kaso nga lang ay may isip na noon ang nakababatang kapatid ni Tina, yung sumunod sa kanya. Kaya naman nagtataka ito kung bakit noong ginising ni Epeng ang ate niya ay kung hindi sa hita ang hawak ni Epeng kay Tina ay hinahawakan nito ang tilapia ni Tina. Minsan naman ay yung dibdib ni Tina ang hinahawakan ni Epeng. Hindi lang sa tuwing pumupunta si Epeng sa kanila, kundi minsan pag nag-uusap silang magkasama sa labas ng bahay. Pag walang ibang nakakakita, yung tipong may halong lamas sa katawan ang mga hawak ni Epeng sa nakababata nitong pinsan. Pero wala iyon kumpara sa mga sumunod na nakita ng kapatid ni Tina na si Jobert. Dumating ang pagkakataon, tanghali nang umuwi ito galing eskwelahan. Tahimik noon ang compound nila. Naglalakad lang noon si Jobert dahil nasa pinakalikod pa ang bahay nila. Nang dumating ito sa bahay ay nakabukas ng bahagya ang pintuan nila sa harap at nakarinig siya ng parang paghalinghing ng isang babae. Mga paghinga na parang pigil na hindi mo maintindihan. Pumasok si Jobert at hindi niya na ibinaba ang bag nito. Sabay hawi niya sa kurtina ng silid nila ng kanyang ate. At doon niya na nakita, nakapatong ang pinsan niyang si Epeng sa ate niya. Nagtatalik si Tina at si Epeng. Walang saplot na pang-ibabang damit si Tina at si Epeng. Parang di naman nanlalaban ang ate niya sa ginagawa ng pinsan nito. Nagulat noon si Epeng maski si Tina at ang tanging nasabi lang ni Jobert sa kanila noon ay, "Kuya, ate, anong ginagawa niyo?" Mabilis daw na kinausap ni Epeng si Jobert at sinabi nitong huwag niyang sasabihin sa iba ang nakita niyang ginagawa nila ni Tina, lalong-lalo na sa mga nanay at tatay nila. Pagkatapos noon ay binigyan niya ng pera si Jobert na parang suhol. Parang takot at wala pa daw lakas ng loob noon ng bata. Kaya nanatiling sikreto ang nangyayaring kalaswaan sa pagitan ng ate nito at ni Epeng. Pagkalipas ng mga araw matapos makita ni Jobert ang sikreto, matagal pang naging lihim ang ginagawa ni Epeng na panghahalay sa kanyang pinsan. Pero hindi na naging normal ang takbo ng buhay sa loob ng maliit na bahay na iyon at sa compound nila. Tahimik lagi si Tina. Hindi na siya palakibo gaya ng dati. Kapag kausap siya ng nanay niya, tipid ang sagot. Minsan, hindi pa makatingin ng diretsyo. Pero si Epeng, parang walang nangyayari. At ayon sa kanya sa pahayag niya sa korte, parang girlfriend niya raw si Tina noong hindi pa sila nabubukingan. Mas dumalas pa ang pagpunta nito sa bahay nila Tina. Madalas sa oras na alam niyang wala ang mga magulang, may dala itong pagkain o di kaya naman ay binibigyan niya raw si Tina ng pera. Baon nito dahil 4th year high school si Tina noon. Kay Jobert naman, minsan barya ang inaabot, pati doon sa bunso nila. Maglaro muna kayo sa labas. Iyon ang madalas nasasabi ni Epeng sa mga kapatid ni Tina, habang si Tina naman ay naiiwan sa loob ng bahay na kasama si Epeng. Unti-unting natututo si Jobert. Hindi na siya nagtatanong. Pag sinabi ni Epeng na lumabas sila, lalabas sila. Pero sa tuwing lalayo siya sa bahay, hindi maalis sa isip niya ang huling nakita niya na ginagawa ni Epeng sa ate niya. Lingid sa kaalaman ni Epeng noon na naninilip si Jobert sa kanila sa tuwing inuutusan sila nito na lumabas. At ayon sa bata, ilang beses niya nang nakita na nakapatong ang Kuya Epeng niya sa ibabaw ng kanyang ate Tina na walang saplot sa katawan. Minsan pilit parang napipilitan lang daw si Tina at sinasabing, ayaw ko na kuya. Ganoon daw ang naririnig ng bata. Pero si Epeng patuloy lang sa ginagawa niya na pangangabayo sa pinsan niyang dalaga. Pagkatapos noon, minsan tahimik lang si Tina, parang wala sa sarili. At sa bawat paglapit ni Epeng, ay laging pabulong ito makipag-usap kay Tina. Huwag kang kiiyak. Pag may nagsumbong, ikaw din ang mapapahiya dahil babae ka. Ganoon daw ang sinasabi ni Epeng kay Tina ayon din kay Maritina, isang klase ng manipulation tactics. Hindi pa uso ang salitang gaslighting noon pero parang ganito na rin iyon. Dahil paraan ito para takutin o i-brainwash ang isang babae na nasa menor de edad pa lamang. At minsan naman, may halong pangako. Hindi kita pababayaan. Ako bahala sa'yo. Bibigyan kita ng pera, baon mo araw-araw.
At kapag gusto mong mag-aral ng college, tutulungan kita. Basta wag kang magsasalita tungkol sa nangyayari sa atin. Iyon ang salitaan ni Epeng. Si Tina naman ay ngiwi at tango lang ang sagot nito tuwing nag-uusap sila na parang lutang at hindi lubos tanggap at nag-aalala sa nangyayari sa kanila ng pinsan niya. At doon nagsimulang mapansin ng nanay niya ang pagbabago. Bakit parang lagi kang lutang? Tanong nito isang gabi habang naghahaponan sila. Wala po, sagot ni Tina, pero hindi tumitingin, nakayuko lang. Hindi naman kumbinsido ang ina, may kakaiba. Bilang nanay, ramdam niya iyon. Hindi niya lang matukoy kung ano. Hanggang sa isang araw, nagbago ang takbo ng lahat. Nang biglang nagkaroon ng chismis sa baryo na may magpinsan daw na magkarelasyon. Bata pa nga yung babae eh. Oo nga, grabe. Malandi pala siya. Mantakin mo pinsan niyang matanda na ng malayo sa kanya, pinatulan niya. Ganoon ang usap-usapan sa baryo. At kung paano kumalat ang chismis. Alam niyo mga kaibigan, iyon ay dahil lumaki na ang tiyan ni Tina. Nabuntis siya ni Epeng. Sabihin mo sa akin ang totoo. Madiing tanong ng ina. Nanginginig ang boses. Gaano nakatagal to? Tarantadong Epeng yan. Dagdag pa niya. Tina, sigaw ng ama, sabay hampas ng kama. Sumagot ka. Napapikit si Tina, nanginginig ang labi. Matagal na po. Salita niya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mag-asawa. Napaupo ang ama. Hawak ang ulo. Habang ang ina ay napaatras. Tila nawalan ng lakas sa tuhod. Nalaman na nila kasi nabuntis nga si Tina noon. Isang umaga kasi, napansin ng ina ni Tina ang kakaibang kilos ng anak. Madalas itong nasusuka, nahihilo, at walang ganang kumain. Noong una, inisip niyang pagod lang sa bukid. Pero nang tumagal, hindi na siya mapakali. Dinala si Tina sa hilot sa kabilang baryo. Pagdating doon, matapos ang ilang sandali ng paghipo sa tiyan at pakiramdam sa pulso, tumingin ang matandang hilot sa ina. Buntis ang anak mo, sabi ng manghihilot. Ano? Hindi makapaniwala ang ina niya noon at hindi rin niya alam ang sasabihin sa asawa niya. Pag-uwi nila, wala nang nagawang itago pa. Pagpasok pa lang sa bahay, sumabog na agad ang ina. Buntis ka? Sigaw niya, sabay turo kay Tina. Napatayo ang ama mula sa kinauupuan. Ano? Ano yan? Lumapit ito, galit na galit. Sino ang may gawa niyan? Tanong ng ama. Hindi na nakapagpigil si Tina. Napaiyak siya ng malakas, sabay sabi niya ng, Si Kuya Epeng po. Sa ilang segundo na napaupo ang ama ni Tina sa sahig na hawak ang ulo, biglang parang binuhusan ng gasolina ang galit niya. Putang ina niya, sigaw nito sabay dakma sa itak na nakasabit sa dingding. Hoy, ano gagawin mo? Pigil ng ina, pero hindi na napigilan ng lalaki. Diretso itong lumabas ng bahay, hawak ang itak, malalakas ang yabag niya. Pagdating sa bahay ng pamilya ni Epeng, agad siyang sumigaw. Hoy, lumabas ka dyan! Naglabasan ng mga tao. Kapitbahay, kamag-anak, lahat na patingin. Lumabas ang ama ni Epeng, kasunod si Epeng mismo. Halatang kabado. Ano problema mo? Tanong ng ama ni Epeng. Problema? Sigaw ng ama ni Tina. Binaboy ng anak mo ang anak ko. Binuntis niya. Gago ang anak mo. Nagkagulo ang paligid. May mga napaatras. May mga napahawak sa bibig sa gulat. Hindi totoo yan. Singit ni Epeng. Nanginginig ang boses. Hindi totoo? Sabay sugod ng ama ni Tina. Iwinasiwas ang itak. Napaatras si Epeng. Agad namang sumalo ang ama nito. Hoy, tama na yan. Sigaw niya. Pagkatapos noon ay lumabas ang ina naman ni Epeng. Kapatid ng ama ni Tina, sumisigaw at umiiyak. Huwag mong papatay ng anak ko, sabi ng ina ni Epeng. Alam mo bang buntis ang anak ko? 17 pa lang. Halos maiyak sa galit ang ama ni Tina. Ginusto naman ng anak mo. Biglang bawi ng ama ni Epeng. Kaya naman mas lalong nagpuyos ng galit ang ama ni Tina. Ano sabi mo? Gigil na tanong ng ama ni Tina. Ginusto. Matagal na yang may relasyon. Hindi lang anak ko ang may kasalanan. Dagdag na tugon pa ng ama ni Epeng. Hindi na napigilan. Sumugod ang ama ni Tina, diretso sa ama ni Epeng. Nagkabanggaan ang dalawa sa gitna ng compound. Halos magtagaan. Nag-uunahan ng galit, walang gustong umatras. Mga hayop kayo, magpinsan yan. Bata pa ang anak ko.
Sigaw ng ama ni Tina habang sinusugod ang kaharap. Bakit hindi tumanggi? Bakit hindi nagsumbong? Sigaw naman ng ama ni Epeng, pilit na ipinagtatanggol ang anak. Nagkakagulo na ang paligid. May humawak sa ama ni Tina mula sa likod. Pre, tama na. Magkakapatayan kayo mang magbayaw. Sigaw ng isang kapitbahay. May pumigil din sa ama ni Epeng. Hoy, lumayo ka muna. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo lang si Epeng, pawis na pawis sa nerbiyos. Sabihin mo ang totoo. Sigaw ng ama ni Tina. Ginahasa mo ang anak ko. Tahimik si Epeng. Walang lumalabas na salita. Sumagot ka. Sigaw ulit. Hindi ko ginahasa. Mahina nitong sabi. May nangyari lang. Putang mo. Sigaw ng ama ni Tina. Pilit kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Sa gilid, hawak ng ina si Tina. Umiiyak siya ng tuloy-tuloy. Halos mawalan ng boses sa kakaiyak. Anak, bakit mo hinayaan? Nanginginig na tanong ng ina. Hindi agad makasagot si Tina. Tanging hikbi lang ang lumalabas. Ilang segundo ang lumipas bago siya nakapagsalita. Takot po ako. Huling sambit ni Tina hanggang sa humupa ang gulo sa compound dahil sa mga umawat. Naging iskandalo na sa baryo ang nangyari. May mga pumapanig kay Tina na malamang ay tinakot daw ito. O kaya naman, minanipula ang isip ng dalaga. Kaya paulit-ulit na nagawa iyon ni Epeng sa kanya. May kumakampi din naman kay Epeng na kesyo baka ginusto rin naman ni Tina dahil hindi nga ito nagsusumbong. Kaya noong lumaon ay umabot sila sa barangay hanggang sa napunta na nga sila sa husgado. Sa unang pagdinig pa lamang, kapansin-pansin na ang bigat ng ebidensya laban kay Epeng. Nandoon si Tina, buntis na nga tahimik, ngunit nanginginig habang isinasalaysay ang paulit-ulit na pang-aabuso sa kanya. Mismong pinsang buo, mula sa paghawak nito sa masisilang parte ng katawan nito hanggang sa paulit-ulit na pangyayari ng panghahalay sa kanya. Nandoon din si Jobert, ang batang nakasaksi, na bagamat hirap magsalita sa harap ng maraming tao, ay malinaw ang kanyang mga sinabi. Kung paano niya nakita ang mga pangyayari at kung paano siya pinatatahimik ni Epeng. Sa depensa naman, pilit iginiit ni Epeng na may relasyon umano sila ni Tina. Ayon sa kanya, hindi raw iyon sa pilitan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng piskal. Ipinaliwanag niya sa hukuman na kahit pa may sinasabing ginusto o hindi ng babae, ay hindi iyon kinikilala ng batas kung ang biktima ay wala sa wastong gulang noong mga panahong iyon. Ay maaring pinagsamantalahan ang mura nitong isipan na hindi palubos makapagdesisyon ng tama, at dahil sa edad ni Epeng ay siya dapat ang nagpaunawa sa dalaga na immoral ang kanilang ginagawa dahil wala sa tamang edad si Tina. Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas na umiiral noong 1997, malinaw ang definisyon ng panggagahasa. Kapag ang isang babae ay wala sa tamang edad at nagkaroon ng pakikipagtalik sa kanya ang isang mas nakatatandang lalaki, lalo na kung may impluensya, pananakot o panlilinlang sa kaisipan nito, ito ay maituturing na pang-aabuso o sexual na abuso, kahit pa wala umanong pisikal na panlalaban ng biktima. Lalo pang bumigat ang kaso dahil sa relasyon nila bilang magpinsan. Isang malinaw na paglabag sa moral ng tao sa ilegal na paraan. Idinagdag pa ng piskal na ang paulit-ulit na paglapit ni Epeng, ang pagbibigay ng pera, at ang pagbabanta na huwag magsumbong. Si Tina ay malinaw na anyo ng koersyon o pamimilit. Hindi ito simpleng relasyon. Isa itong manipulasyon sa isang batang wala pang sapat na kakayahang ipagtanggol ang sarili. Hindi rin nakatulong kay Epeng ang kanyang reputasyon sa baryo. Inilabas sa korte ang mga reklamo laban sa kanya noon tungkol sa paninilip at hindi maayos na pagtrato sa kababaihan. Bagamat hindi iyon direktang ebidensya sa kaso, nagbigay ito ng larawan ng kanyang tunay na ugali. Sa kabila ng pagtatangka ng depensa na pahinain ang testimonya ni Tina, nanatiling buo ang kanyang salaysay. Hindi siya nagbago ng kwento. Pare-pareho ang kanyang sinabi mula barangay, piskalya, hanggang sa hukuman. Dahil dito, hindi na nagtagal ang desisyon ng korte. Sa loob lamang ng ilang pagdinig,
Matapos marinig ang magkabilang panig, naglabas na ng hatol ang hukom. Sa kasong panggagahasa, mabigat na binasa ng hukom, ang akusadong si Epifanio Dalusag ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Kasunod nito, ibinaba ang parusa. Ang akusado ay hinahatulan ng reklusyon perpetua, dagdag ng hukom, na may katumbas na pagkakakulong ng hindi bababa sa 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Mabilis ang naging takbo ng hustisya sa kasong iyon. Pinapatunayan lang nito na pag di mo napigilan bilang isang lalaki ang pagnanasa o tawag ng laman, ay mauuwi ka lang sa kalabuso. Natural sa ating mga lalaki ang may ganyang nature. Pero kaya binigyan ka ng utak at damdamin ng Diyos para makontrol mo ito. At hindi yung ulo mo lang sa baba ng katawan mo ang nag-iisip. At sa maniwala kayo at hindi, ay naipanganak pa ni Maritina ang anak nila ni Epeng. At sa huli, ay may nakatanggap pa rin naman sa kanya sa kanilang baryo sa pinagdaanan nito. Kaya nakapangasawa rin si Tina, saksing buhay doon ang kapatid niyang si Yobert.